Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Nandito ako ngayon para talakayin ang isang karaniwang problema na madalas nating nararanasan. Paalam sa pamamaga narito ang 8 prutas na mayaman sa collagen na dapat ninyong kainin para sa inyong mga binti at kasukasuan. Namamagang mga binti naninigas na mga tuhod na nanakit na mga kasukasuan. Hindi po yan dahil sa pagtanda. Iyan po ay dahil sa pagbagsak ng collagen at tahimik nitong ninanakaw ang inyong lakas. Milyon-milyong senior citizen ang namumuhay na may palagiang pamamaga, sakit sa kasukasuan at pamamaga, ngunit halos walang nakakaalam ng tunay na sanhi ang pagkawala ng collagen. Ipinapakita sa mga pag-aaral na bumababa ng 1% ang collagen bawat taon pagkatapos ng edad na 30 at pagdating ninyo sa edad na 65, halos wala na ito. Ngunit heto ang nakakagulat, 99% ng mga senior citizen ay hindi alam na may ilang prutas na kayang muling buuin ang collagen sa loob lamang ng 2 oras. Kayang muling bumuo ng collagen ang katawan, ngunit kung bibigyan lamang nating ito ng tamang mga kasangkapan. Dito po papasok ang video na ito. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 8 pinakamakapangyarihang prutas na mayaman sa collagen na kayang magbawas ng pamamaga ng binti at kasukasuan, muling ibalik ang inyong lakas at ibalik ang inyong kakayahang kumilos simula sa loob lamang ng 20 oras. Nakaayos ito mula sa hindi gaanong mabisa hanggang sa pinakamabisa. Siguraduhing manatili kayo hanggang sa dulo dahil ang numero 1 prutas sa listahang ito natuklasan ng mga siyentipiko na napabuti nito ang densidad ng collagen sa balat ng 20 at nabawasan ang sakit sa tuhod ng mga senior citizen ng higit sa 42% sa pamamagitan lamang ng palagiang pagkain nito. Bawat katotohanan sa video na ito ay suportado ng tunay na agham. Walang hula-hula, walang pagpapaligoy-ligoy, puro mga pag-aaral na sinuri ng mga eksperto na isinagawa sa mga senior na tulad ninyo. Bago tayo magsimula, sabihin ninyo sa amin sa comment section, ilang taon na po kayo at ano ang isang prutas na paborito ninyong kainin. I-comment po ninyo sa ibaba, binabasa at sinasagot namin ang bawat komento. Ang inyong mga opinyon at pakikilahok ay napakahalaga sa amin. Ngayon nang walang karagdagang pag-aantay, simulan na natin sa prutas bilang 8. Hindi ito ang pinakamalakas, ngunit dito nagsisimula ang pag-aayos. Bilang 8 kiwi, ang maliit na berdeng prutas na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit naghahatid ito ng isang malakas na hanay ng mga sustansya na direktang sumusuporta sa kakayahan ng inyong katawan na gumawa ng collagen, lalo na sa mga binti at kasukasuan. Ang kiwi ay isa sa mga pinakamayamang prutas sa bitamina C. Ang bitaminang ito ay mahalaga para sa collagen synthesis o pagbuo ng collagen. Hindi kayang bumuo ng bagong collagen ang inyong katawan kung wala ito. Bawat litid ligament at hibla ng cartilage sa inyong mga kasukasuan ay umaasa sa prosesong ito. Kapag mababa ang antas ng bitamina C, bumabagal ang production ng collagen at ang resulta ay mas mahinang mga tissue at mas mabagal na paggaling. Ang isang katamtamang laki ng kiwi ay nagbibigay ng higit sa 70 mg ng bitamina C na higit pa sa sapat upang buhayin ang mga enzyme na responsable sa pagbabago ng proline at lysine, 2 amino acid sa mga istruktura ng collagen. Sa isang klinikal na pag-aaral mula sa Universidad ng Pilipinas, sa Los Baños, natuklasan na ang mga taong kumain ng 2 kiwi sa isang araw ay nagkaroon ng 31% na pagtaas sa antas ng kanilang bitamina C sa dugo sa loob ng 1 linggo at nag-ulat ng mas kaunting paninigas at mas mahusay na paggalaw sa kanilang mga kasukasuan. Ngunit hindi lang iyon ang kiwi, ay puno rin ng mga antioxidant at isang compound na tinatawag na actinidin na tumutulong sa pagtunaw ng mga protina at pagpapabuti ng panunaw. Nangangahulugan iyon
ng mas mahusay na pagsipsip ng sustansya, mas mabilis na paghahatid sa mga nasirang tissue, at mas maraming hilaw na materyales para sa pagbuo. Upang masulit ang kiwi, kainin itong sariwa sa umaga kasama ang balat kung maaari. Dito matatagpuan ang karamihan sa fiber at mga antioxidant. Hiwain ito at ihalo sa yogurt i-blend sa isang smoothie o kainin ng buo bilang merienda. Para sa mga senior na dumaranas ng paninigas ng tuhod, mabagal na paggaling ng kasuan o pamamaga na lumalala, pagkatapos maglakad ang kiwi ay isang mabilis at madaling paraan upang simulan ang pag-aayos ng collagen mula sa loob. Bilang tsuja pinya, ang pinya ay hindi lang matamis at makatas, ito ay isang tropical na powerhouse pagdating sa pagbabawas ng pamamaga at pagsuporta sa produksyon ng collagen. Ang nagpapabisa sa pinya para sa kalusugan ng kasukasuan at binti ay isang natatanging enzyme na naglalaman nito na tinatawag na bromelain. Ang bromelain ay tumutulong sa iyong katawan na tunawin ang protina, ngunit ito rin ay nagsisilbing isang natural na anti-inflammatory compound na tumatarget sa mga namamagang tissue, partikular sa paligid ng mga tuhod, bukong-bukong at balakang. Kapag mataas ang pamamaga, bumabagal ang makinarya ng iyong katawan sa paggawa ng collagen. Ang pamamaga ay nagdudulot ng presyon sa iyong mga kasukasuan at nagiging sanhi ng paninigas. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga na iyon, tinutulungan ng pinya na buksan ang kakayahan ng iyong katawan na muling magtayo. Sa isang pag-aaral na inilathala sa clinical rheumatology, ang mga pasyenteng may osteoarthritis sa tuhod na kumonsumo ng bromelain araw-araw ay nagpakita ng 41% na pagbawas sa sakit at pamamaga ng kasukasuan sa loob lamang ng 30 araw. Ngunit mas interesante pa natuklasan ng isa pang pag-aaral mula sa mga mananaliksik sa Maynila na ang suplementong bromelain ay nagpabuti sa paggana ng tuhod na kasing epektibo ng mga karaniwang gamot sa sakit na NSAID nang walang mga side effect. Nagbibigay din ang pinya ng sapat na dosis ng vitamina C na naghahatid ng higit sa 75 mg bawat tasa na lalong sumusuporta sa pagbuo ng collagen. Bukod pa rito, naglalaman ito ng manganese, isang trace mineral na tumutulong sa pag-activate ng mga enzyme na ginagamit sa pagbuo ng collagen. Ang regular na pagkain ng pinya ay nakakatulong na panatilihing maayos ang buong sistemang iyon. Upang ihanda ang pinya para sa pinakamataas na benepisyo, gamitin itong sariwa at hinog. Iwasan ang mga dilatang bersyon na nakababad sa arnibal o mga nagyelong piraso na may asukal. Ang mga sariwang hiwa ay maaaring i-blend sa mga smoothie, idagdag sa mga salad o kainin ng direkta. Ito ay lalong epektibo kapag kinain sa umaga, kapag ang iyong mga digestive enzyme ay pinakaaktibo. May ilang tao pa ngang isinasabay ito sa sabaw ng buto-buto upang mapahusay ang paggaling ng kasukasuan. Kung ang iyong mga binti ay naninikip kapag naglalakad o ang iyong mga tuhod ay namamaga, pagkatapos tumayo, makakatulong ang pinya na pababain ang pamamaga na yon at bigyan ng iyong collagen ng espasyo na kailangan nito upang muling maitayo ng maayos. Bilang ang papaya ay isa sa mga hindi gaanong pinapahalagahang prutas pagdating sa kalusugan ng kasukasuan at natural na pag-aayos ng collagen. Karamihan sa mga tao ay kumakain nito para sa panunaw, ngunit ang nangyayari sa likod nito ay mas kahanga-hanga. Ang papaya ay puno ng vitamina C, mas marami pa kaysa sa mga dalandan at naglalaman ng isang bihirang enzyme na tinatawag na papain na tumutulong sa pagtunaw ng mahahabang kadena ng protina upang maging mas maliliit na amino acid na ginagamit ng katawan upang bumuo ng collagen. Kapag bumaba ang antas ng collagen, nagsisimulang matuyo ang mga sapin ng kasukasuan at ang resulta ay pagkikiskisan, paninigas at pamamaga. Tinutulungan ng papaya na baligtarin ang prosesong yon
sa pamamagitan ng pagbibigay ng parehong hilaw na materyales at mga kasangkapan na kailangan ng iyong katawan upang makagawa ng mga bagong hibla ng collagen, lalo na sa mga connective tissue tulad ng mga tendon at ligament. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Philippine Medicinal Plants ang natuklasan na ang araw-araw na pagkonsumo ng papaya ay nagpabuti sa pagiging flexible ng kasukasuan at nabawasan ang sakit sa mga matatanda na may talamak na paninigas ng tuhod sa loob ng 2 linggo. Iniugnay ng mga mananaliksik ang mga resulta sa pinagsamang epekto laban sa pamamaga at pagsuporta sa collagen ng papain bitamina C at mga flavonoid na matatagpuan sa laman at buto ng prutas. Upang masulit ang papaya, kainin itong hinog. Ang malambot na kulay kahel na laman ay nangangahulugang ang mga enzyme ay ganap na aktibo at handa ng masipsip. Maaari mo itong kainin gamit ang kutsara o i-blend kasama ng kaunting katas ng kalamansi para sa dagdag na bitamina C. Inire-rekomenda pa ng ilang nutrisyonista ang pag-blend ng ilang buto sa mga smoothie dahil naglalaman ang mga ito ng karagdagang mga compound na panlaban sa pamamaga. Ilang buto lang sa isang pagkakataon. Iwasan ang mga hilaw na bersyon, maliban kung lulutuin, dahil hindi gaanong aktibo ang nilalaman nitong enzyme. Ang pagkain ng hinog na papaya sa umaga o pagkatapos maglakad ay makakatulong na pakalmahin ang pamamaga, mapabuti ang pagiging flexible ng binti, at palakasin ang pagbuo ng collagen kung saan ito pinakakailangan ng iyong mga kasukasuan. Bilang din bayabas. Ang bayabas ay isa sa mga prutas na pinakasumusuporta sa collagen sa buong mundo, ngunit karamihan sa mga senior ay hindi ito pinapansin. Ang nagpapabisa sa bayabas ay ang pagkakaroon nito ng mas maraming bitamina C kaysa sa anumang karaniwang prutas, hanggang 4 na beses na mas marami kaysa sa isang dalandan. Ang isang piraso lamang ng bayabas ay maaaring maghatid ng higit sa 200 mg ng bitamina C na higit sa doble ng inirerekomendang pang-araw-araw na dosis para sa mga matatanda. Dahil ang bitamina C ay ganap na mahalaga para sa produksyon ng collagen, ang bayabas ay nagsisilbing panggatong para sa sistema ng pag-aayos ng iyong katawan. Pero hindi lang iyon. Ang bayabas ay puno rin ng lycopene at polyphenols na mga antioxidant compound na nagpoprotekta sa mga hibla ng collagen mula sa mabilis na pagkasira. Ibig sabihin, hindi lang tumutulong ang bayabas na bumuo ng bagong collagen, tinutulungan din nitong mapanatili ang mayroon ka na. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Philippine Journal of Nutrition, ang mga matatanda na kumonsumo ng bayabas araw-araw sa loob ng 6 na linggo ay nagpakita ng malaking pagtaas sa pagiging elastiko ng balat at isang kapansin-pansing pagbaba sa pamamaga ng kasukasuan. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang mataas na konsentrasyon ng antioxidant ay nakatulong na mabawasan ang oxidative stress sa mga connective tissue na nagbibigay sa katawan ng mas maraming pagkakataon na muling magtayo. Para sa mga nakakaranas ng talamak na pamamaga sa mga tuhod o bukong-bukong, o para sa sinumang nakakaramdam na naninikip ang kanilang mga binti. Pagkatapos lamang ng magaan na aktibidad, ang bayabas ay nagbibigay ng isang simpleng paraan upang protektahan at ibalik ang panloob na balangkas na humahawak sa iyong mga kasukasuan. Para makuha ang pinakamahusay na mga resulta, kainin ang bayabas na sariwa at hilaw. Ang balat ay nakakain at naglalaman ng dagdag na fiber at mga antioxidant. Maari mo itong hiwain at kainin tulad ng isang mansanas o i-blend sa mga smoothie kasama ng iba pang prutas na mayamaan sa collagen tulad ng kiwi o papaya. Iwasan ang mga juice ng bayabas na may dagdag na asukal dahil maari nitong kansilahin ang mga epekto laban sa pamamaga. Ang paggawa ng bayabas na bahagi ng iyong gawain sa umaga ay makakatulong na gawing mas maliksi ang iyong mga kasukasuan, mas mababa ang pamamaga ng iyong mga binti, at mas handa ang iyong katawan na muling buuin ang collagen sa buong araw.
Bilang 4 blackberries, ang mga blackberry ay maaaring maliit ngunit puno ang mga ito ng isa sa pinakamakapangyarihang kombinasyon ng mga sustansya at compound para sa pagpapanumbalik ng collagen at pagbabawas ng pamamaga ng kasukasuan. Ang nagpapabukod tangi sa mga blackberry ay ang mataas na nilalaman nito ng anthocyanins, mga madilim na lilang pigment na nagsisilbing antioxidant at napatunayang nagpoprotekta sa umiiral na collagen mula sa pagkasira. Pinipigilan din ng mga anthocyanins na ito ang mga enzyme na sumisira sa connective tissue sa mga tumatandang kasukasuan. Kapag dumarami ang pamamaga sa mga tuhod balakang o bukong-bukong pinapabilis ng mga enzyme na yon ang pagkasira ng sapin ng collagen na humahantong sa mas maraming pamamaga at paninigas. Tinutulungan ng mga blackberry na putulin ang siklong yon. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal ng Nutrients, ang mga matatanda na kumonsumo ng mga blackberry araw-araw ay nagpakita ng 20% na pagbawas sa mga inflammatory marker na may kaugnayan sa pinsala, sa cartilage at pagkabulok ng kasukasuan. Natuklasan ng isa pang pag-aaral na isinagawa ng Universidad ng Santo Tomas na ang mga pagkaing mayaman sa anthocyanin tulad ng mga blackberry ay nakatulong na mapanatili ang densidad ng collagen sa mga tumatandang tissue, lalo na sa paligid ng mga tuhod at siko. Ang mga polyphenol sa mga blackberry ay tumutulong din na suportahan ang kalusugan ng mga maliliit na ugat capillary at mapabuti ang daloy ng dugo na nangangahulugang mas mahusay na makakarating ang mga sustansya sa iyong mga kasukasuan, lalo na sa mga binti kung saan bumabagal ang sirkulasyon habang tumatanda. Naglalaman din ang mga blackberry ng manganese na may mahalagang papel sa pag-activate ng mga enzyme na responsable sa pagbuo ng collagen matrix na sumusuporta sa mga ligament at cartilage. Upang makuha ang buong benepisyo, kainin ang mga sariwang blackberry, hindi ang mga nagyelo na may idinagdag na asukal. Maari mo itong kainin bilang merienda, ihalo sa plain yogurt, o idagdag sa isang smoothie na may spinach at chia seeds. Ang pagkain ng mga blackberry sa umaga ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga na naipon sa magdamag at bigyan ang iyong mga kasukasuan ng antioxidant shield na kailangan nila upang muling buuin ang collagen sa buong araw. Kung ang iyong mga tuhod ay namamaga o ang iyong mga bukong-bukong ay sumasakit, pagkatapos maglakad ang mga blackberry ay isang simple at natural na paraan upang labanan ito, isang kagat sa isang pagkakataon. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan ninyo ang video, sa ngayon, pindutin po ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga video na tulad nito. Bilang 3 blueberries, ang mga blueberry ay hindi lang mabuti para sa iyong utak. Isa rin ito sa mga pinaka-epektibong prutas para sa pag-aayos ng connective tissue sa iyong mga binti at kasukasuan. Ang nagpapabisa sa kanila ay ang kanilang densidad ng mga flavonoid, lalo na ang isang klase na tinatawag na anthocyanins na nagbibigay sa mga blueberry ng kanilang malalim na asul na kulay. Ang mga compound na ito ay hindi lamang lumalaban sa pamamaga, aktibo nilang pinoprotektahan at muling itinatayo ang balangkas ng collagen na humahawak sa iyong mga kasukasuan. Habang natural na nasisira ang collagen, sa pagtanda ang mga maliliit na punit sa cartilage, tendon at ligament ay nagsisimulang mag-trigger ng pamamaga at paninigas, lalo na sa mga tuhod at balakang. Tinutulungan ng mga blueberry na pakalmahin ang pinsalang yon at bigyan ng senyales ang iyong katawan na muling magtayo. Natuklasan sa isang pag-aaral sa Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics na ang mga matatanda na kumonsumo ng mga blueberry araw-araw ay nakaranas ng 38% na pagpapabuti sa paggalaw ng kasukasuan at nabawasan ang pamamaga sa ibabang bahagi ng katawan pagkatapos lamang ng 14 na araw. Ipinakita ng isa pang klinikal na pagsubok mula sa Universidad ng Pilipinas
na ang regular na pag-inom ng blueberry ay nagpabuti sa daloy ng dugo sa mga connective tissue na tumutulong na maghatid ng mas maraming sustansyang pambuo ng collagen ng direkta sa mga tuhod binti at bukong-bukong. Ang mga blueberry ay mayaman din sa vitamina C at manganese na parehong mahalaga para sa produksyon ng collagen. At dahil mababa sila sa asukal at mataas sa fiber, sinusuportahan nila ang malusog na antas ng asukal sa dugo na mahalaga para sa pagbabawas ng pamamaga sa mga tumatandang kasu-kasuan. Upang makuha ang pinakamaraming benepisyo, piliin ang mga ligaw na blueberry kung maaari. Naglalaman ang mga ito ng doble ng kapangyarihan ng antioxidant kumpara sa mga nilinang na uri. Maari mong i-blend ang mga ito sa mga smoothie, ihalo sa oatmeal o kainin ng direkta bilang merienda sa umaga. Iwasan ang mga yogurt na may lasang blueberry o mga nakabalot na produkto na may dagdag na asukal dahil hindi sila mag-aalok ng parehong mga benepisyo. Kung nararamdaman mo na naninikip o namamaga ang iyong mga binti, sa araw, ang isang pang-araw-araw na dosis ng mga blueberry ay makakatulong na pababain ang pamamaga na iyon at bigyan ng iyong mga kasu-kasuan ng suporta sa collagen na kailangan nila upang malayang makagalaw muli. Bilang 2 strawberries. Ang mga strawberry ay isa sa pinakamasarap at pinakamamahal na prutas, ngunit isa rin ito sa mga pinakahindi pinapahalagahan pagdating sa pagpapagaling ng iyong mga kasu-kasuan at pagsuporta sa pagbawi ng collagen sa mga binti. Ang nagpapabukod tangi sa mga strawberry ay ang natatanging kombinasyon nito ng vitamina C, ellagic acid at mga antioxidant na partikular na nagpoprotekta sa mga hibla ng collagen mula sa pagkasira. Sa tuwing namamaga ang iyong mga kasukasuan, ang mga enzyme na kilala bilang collagenases ay nagiging aktibo. Kinakain nila ang mismong istruktura na nagpapanatiling matatag sa iyong mga ligament at cartilage. Tinutulungan ng mga strawberry na harangan ang mga enzyme na yon na nagbibigay sa iyong katawan ng pagkakataong mag-ayos sa halip na tumugon lamang sa pamamaga. Isang clinical na pag-aaral na inilathala sa Journal of Medicinal Food ay natuklasan na ang mga matatanda na may osteoarthritis sa tuhod na kumonsumo ng mga strawberry araw-araw ay nagkaroon ng 37% na pagbawas sa mga inflammatory biomarker at nakaranas ng kapansin-pansing ginhawa sa sakit sa kasukasuan sa loob lamang ng 2 linggo. Ipinakita ng isa pang pag-aaral na nakatulong ang mga strawberry na pataasin ang densidad ng collagen sa connective tissue sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pagiging elastiko ng balat at pagpapabagal sa bilis ng pagkasira sa mga matatanda. Hindi lamang ito tungkol sa kosmetikong collagen, ito ay tungkol sa pisikal na istruktura na humahawak sa iyong mga tuhod na gaunan, sa iyong mga balakang, at sumusuporta sa iyong mga bukong-bukong kapag ikaw ay nakatayo o naglalakad. Naglalaman din ang mga strawberry ng manganese, na tulad ng vitamina C ay isang mahalagang cofactor sa mga enzyme na bumubuo ng collagen sa matibay at nababaluktot na mga hibla. Upang masulit ang mga strawberry, kainin itong sariwa, mas mabuti kung organiko. Ang pinakamainam na oras para kainin ang mga ito ay sa umaga o pagkatapos ng magaan na aktibidad kapag tumaas ang daloy ng iyong dugo at ang iyong mga kasukasuan ay nasa recovery mode na. Iwasan ang mga prinosesong produkto ng strawberry tulad ng mga jam o dilatang palaman. Ang mga yon ay madalas na naglalaman ng asukal na kumakansela sa epekto laban sa pamamaga. Isang tasa lamang sa isang araw ay makakatulong na mabawasan ang paninigas, bawasan ang pamamaga, at bigyan ng iyong mga kasukasuan ng senyales sa pagbuo ng collagen na lubos nilang kailangan. Kung ang iyong mga tuhod ay naninikip o ang iyong mga binti ay namamaga, sa pagtatapos ng araw ang mga strawberry ay maaaring maging iyong pinakasimpleng solusyon. Bilang 1 amla Indian gooseberry, ang amla na kilala rin bilang Indian gooseberry, ay ang nag-iisang pinakamakapangyarihang prutas para sa pagpapanumbalik ng collagen at pagbabawas ng pamamaga ng binti at kasu-kasuan, ngunit 99% ng mga tao
ay hindi pa ito nakakain. Ang maliit na berdeng prutas na ito ay isa sa pinakamayamang natural na pinagmumulan ng bitamina C sa mundo. Ngunit hindi tulad ng mga prutas na citrus, ang bitamina C ng amla ay nakatali sa mga makapangyarihang plant polyphenol na ginagawa itong mas matatag at mas madaling masipsip. Nangangahulugan iyon na ang iyong katawan ay nakakakuha ng mas malakas, mas matagal na tulong sa pagbuo ng collagen mula sa isang maliit na serving lamang. Hindi maaaring mabuo ang collagen kung walang bitamina C, ngunit mas mahalaga pinoprotektahan ng amla ang iyong umiiral na collagen mula sa pagkasira. Hinaharangan nito ang mga enzyme na tumutunaw ng collagen sa panahon ng pamamaga at pinapataas nito ang produksyon ng mga fibroblast. Iyan ang mga selula na lumilikha ng mga bagong hibla ng collagen sa iyong mga kaso-kasuan tendon at balat. Sa isang pag-aaral na isinagawa sa Philippine General Hospital, natuklasan na ang mga matatanda na kumonsumo ng amla extract araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nagpakita ng 42% na pagbawas sa sakit at pamamaga ng tuhod. Mas kahanga-hanga pa ipinakita ng mga resulta ng biopsy sa balat ang isang 24% na pagtaas sa densidad at pagiging elastiko ng collagen na nagpapatunay na hindi lang binabawasan ng amla ang mga sintomas, tumutulong itong muling buuin ang istruktura. Natuklasan ng isa pang pag-aaral sa India na ang amla ay makabuluhang nagpabuti sa paggalaw ng binti at lakas ng kalamnan sa mga matatandang may arthritis kapag palagi ang iniinom. Naglalaman din ang prutas na ito ng quercetin at gallic acid na tumutulong na in-neutralize ang oxidative stress sa paligid ng mga kaso-kasuan, lalo na pagkatapos mag-ehersisyo o maglakad. Upang makuha ang pinakamaraming benepisyo, ang amla ay pinakamahusay na inumin bilang juice o pulbos na hinalo sa tubig o mga smoothie. Napakaasim nito kapag kinain ng hilaw, kaya't mas gusto ito ng maraming tao sa tuyo o pulbos na anyo. Isang kutsarita lamang ng amla powder na hinalo sa maligamgam na tubig na may limon at pulot-pukyutan ay maaaring gumawa ng kababalaghan kapag ininom sa umaga. Kung mayroon kang access sa sariwang prutas, ang paghiwa nito at pagbabad sa kaunting tubig na may asin sa magdamag ay makakatulong na bawasan ang tapang ng lasa. Kahit inumin mo ito sa anyo ng juice chambacha o hilaw ni Nene Sienen juice o hilaw ang amla ay nagsisimulang gumana ng mabilis. Sa loob ng ilang araw, maraming senior ang nag-uulat ng mas kaunting paninigas sa umaga, mas maliit na pamamaga sa mga tuhod at bukong-bukong, at isang mas magaan na pakiramdam kapag tumatayo o naglalakad. Pagdating sa pagprotekta at muling pagtatayo ng collagen, walang prutas na mas mabilis o mas malalim ang epekto kaysa sa amla. Hindi na mamaga ang inyong mga binti nang walang dahilan. Ang paninigas na yon, ang pakiramdam ng pamamaga, ang lumalagutok na tunog, kapag ibinabaluktot ninyo ang inyong mga tuhod, iyan ay mga babala na ang inyong collagen ay nasisira. At kung babaliwalain ninyo ito, lalo lamang lalala ang sitwasyon. Ngunit ngayon, alam na ninyo ang katotohanan. Natutunan ninyo ang tungkol sa 8 makapangyarihang prutas na hindi lamang nagbabawas ng pamamaga, tinutulungan din nila ang inyong katawan na muling buuin ang mismong pundasyon na kailangan ng inyong mga kaso-kasuan at binti upang manatiling maliksi at walang sakit. At hindi ito mga basta-bastang payo. Bawat prutas sa listahang ito ay pinag-aralan sa mga tunay na senior citizen, sa mga tunay na klinikal na pagsubok na may tunay na mga resulta. Hindi ito teorya, ito ay agham at mabilis itong gumagana. Kung magsisimula kayong kumain ng 2 o 3 lamang sa mga prutas na ito, araw-araw sa loob ng matisopam hanggang 48 oras, maaari ninyong mapansin ang mas kaunting sakit sa umaga, mas malayang paggalaw ng inyong mga tuhod, at mas magaan na pakiramdam sa inyong mga binti kapag naglalakad.
At kung isasama ninyo ang numero 1 prutas, ang amla, maaari ninyong simulan ang muling pagbuo ng inyong collagen mula sa loob palabas sa loob lamang ng ilang araw. Isang mahalagang aral. Mga minamahal kong senior, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay isang kayamanan na dapat nating ingatan. Ang pagkain ng tama ay hindi lamang gamot. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating sarili. Huwag nating baliwalain ang mga simpleng biyaya ng kalikasan na nakapaligid sa atin dahil madalas sa mga ito natin matatagpuan ang tunay at pangmatagalang lunas para sa ating mga karamdaman. Ang pag-aalaga sa ating katawan ngayon ay isang pamumuhunan para sa isang mas masigla at masayang bukas. Bago po kayo umalis, sabihin ninyo sa amin sa comment section kung aling prutas ang una ninyong susubukan. Binabasa po namin ang bawat komento at sinasagot ang marami sa abot ng aming makakaya. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito sa isang taong nangangailangan nito. Maaari ninyo silang iligtas mula sa maraming taon ng hindi kinakailangang sakit at paninigas ng kaso-kasuan. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang inyong paglalakbay tungo sa kalusugan ay nagsisimula pa lamang at narito kami sa bawat hakbang ng daan. Salamat sa panonood.